Everything in your life is a reflection of a choice you have made. If you want a different results, make a different choice. Kung anong meron ka ngayon, yan po yung mga naging decision mo in the past. Kung masaya ka, very good. Kung malungkot ka, ibig sabihin, yun lang po yung reflection ng mga ginawa natin ng mga nakaraang taon. Kung uulitin lang po natin yung ginawa natin last year, 2 years ago, 3 years ago, next year, yun ulit. Tama po ba? Kung last year, sinabi mo magda-diet ka, at this year, hindi ka nag-diet, do you think next year papayat ka? Hindi, diba? Sabi niya, if you want a different result, make a different choice. If you are financially, medyo nahihirapan pa tayo, wala pa si real estate, why not try real estate? Kasi kami po, we are very confident na because of real estate, marami na pong kahit pa paano may mga nag-improve po sa buhay natin. So give it a try. Kung ulitin mo lang yung ginawa mo last year, 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago, believe me, yun din yung magiging result mo next year. Diba? Ngayon, medyo malapit na matapos yung taon. Ilang buwan na lang. August, September, October, November, December. 4 months na lang, di ba? Dilitaw na si, ano pangalan nito yung, sumisilip na nga siya ganyan eh. 4 months na lang, isipin mo, ang bilis ng panahon. So next year, January, meron ka na ng bagong New Year's resolution. Usually, pag January, doon tayo gumagawa ng mga New Year's resolution, ito yung mga gusto kong gawin, ito yung mga gusto kong ma-achieve. And then after year, kapag hindi mo siya na-achieve, nagtataka ka, ba't di mo siya nakuha? Kasi nga, baka kasi yung mga dating ginagawa mo, yung dating paniniwala mo, yung dating mindset mo, yung dating pag-uugali mo, yung dating mali mong ginagawa, inulit mo, definitely, yun pa din, matatapos yung taon na yun pa din yung magiging results. Mag-isip tayo ng ibang pamamaraan na pwede natin gawin para kahit papano, medyo magbago yung financial status o yung resulta natin this coming 2025. Makikita kita ulit tayo after ilang buwan, makikita mo na yung kasama mo, yung kabatch mo ngayon. Mas maganda yung tayo lahat is because of real estate, improve yung buhay. Hindi naman siya yung totally na kaagad na naging milyonaryo ka, nakabili ka ng malaking bahay. Makikita mo yung difference na dati medyo hirap ka, dati yung pang-araw-araw na gastusin mo, iniisip mo ba? But because of real estate, hindi mo na siya problema. May mga natanim ka, may mga komisyon na dumarating, yung mga dating utang mo, nabayaran mo na. Dating inahabol ka ng home credit, kulit-kulit pa naman ng home credit, di ba? Yung improvement sa buhay mo because of real estate. Dating yung family mo, hindi kayo makakain sa labas. Ngayon, anytime, pwede kayong lumabas. Yung mga pagkain na dating hindi mo mabili, nakakain ka na. Kasi minsan tayo, hindi tayo sa restaurant, pag pakain tayo sa restaurant, di ba? Pag nakita mo yung menu, pag nakita mo yung price, sasabi mo, hindi na masarap. Pumasok sa restaurant, minsan nga, nagdadalawang isip ka pa, parang ganda ng interior. Pero minsan, yung mga ganda, mura lang din naman eh. Napasok ka, tapos kita mo yung menu, tapos sa menu, nakita mo, dahil mataas yung presyo, sasabihin mo hindi masarap, kaya hindi mo patikman. Ang totoo, hindi pa natin afford. Mga ganong changes is unti-unti na babago because of real estate. Ang dami natin naging gano'n eh. Dati yung mag-asawa, nag-aaway dahil sa pera. Diba? Sa totoong buhay, diba? Minsan, one of the main reason bakit nag-iiwalay at nag-aaway ang mag-asawa because of diba? Because of money. Oo. Pero but because of real estate, dati yung nag-aaway, ngayon, para sila mag-boyfriend-girlfriend, bakit? Kasi lagi silang lumalabas. Every week, lagi nagde-date. Iba yung date na kasama yung anak, iba yung date na sila lang dalawa. So, yun po yung nakita natin dito sa Mapillers CLT na gusto po kasi natin dito, yung palit-liit, paunti-unti, nasa-solve natin. Yung, alam mo yung simple lang na meron kang mayuwing pagkain sa family mo, yung di mo na problema, yung kasusin mo everyday, yung bills mo, kuryente, tubig, internet, kailangan. Kumbaga yun, mga basic needs natin, hindi na natin siya masyadong iniisip. And then later on, habang
habang tumatagal, lumalaki yung benta mo, lumalaki yung commission mo, marami ka ng sobra, that is the time na pwede mo nang bilhin yung mga pangarap. Pabili ka ng sasakyan, property. Hindi kasi natin sinasabi, no, sali ka dito, bukas milyonaryo ka na. Hindi siya ganon. Walang shortcut. Kaya walang shortcut. Kumbaga, hindi siya magiging madali. Pero kung pagpupursigihin po natin, pagsusumikapan po natin, definitely, napakalaki po ng opportunity na nag-aantay sa atin dito sa real estate. Baguhin na po natin yung mga tingin nating mali na pwede nating itama this year.